Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2471, kilalanin ang katapatan. Nakita ng mga tao sa lupa ang mga miyembro ng Rock Clan at ang Dragon Clan na naglalaban, ang dalawang dakilang animal clans ay nakikilahok din sa labanang ito. Ang kapalaran ng kontinente ng Siyam na Ulap ay nakataya. Si Lin Feng, Zizu, at ang matandang baka ay nagpatuloy sa paglipad patungo sa Empty Space Shrine Leader at sa Ice and Frost Shrine Leader. Ang 5 cultivator na iyon ay hawak na ang mga buhay ng hindi mabilang na makapangyarihang mga cultivator sa kanilang mga kamay. Delikado sila. Ang Empty Space Shrine at ang Ice and Snow Shrine Leaders ay pinanood ang kanilang tatlong kalaban. Hindi nila maiwasang umatras sa takot. Sumpa. Sabi ni Lin Feng. Ang lakas ng pagmumura ay lumitaw sa kanyang harapan, at lumikha din siya ng ilang mga clone. Ang kanyang lakas ng pagsumpa ay naging isang ilog, na sumisira sa swerte at buhay ng mga kalaban. Ang pagsasama-sama ng lakas ng pagmumura sa tubig ay ginawa itong damaloy ng may higit pang lakas. Lahat ng tao sa paligid ay nakaramdam ng sakit. Empty Space Shrine Leader, wala ka bang dalawang ultimate weapon? Ilabas mo sila. Sabi ng Ice and Snow Shrine Leader. Sira ang Celestial Silang Map. Hindi ko na maayos, at hindi ko na modify yung isa, kaya hindi ko magamit ng maayos. Naiinis na sabi ng Empty Space Shrine Leader. Lumitaw ang lakas ng oras sa kanilang paligid habang umaatake ang matandang baka. Zizu. Tinawag si Lin Feng. Naunawaan ni Zizu, at ang oras ay nagyelo. Sabay na umatake si Lin Feng at ang matandang baka. Dakilang Celestial Seal. Malamig na sigaw ng Ice and Snow Shrine Leader. Ang kanyang pinakahuling sandata ay lumutang sa kanyang harapan. Sirain. Sigaw ni Lin Feng, inilabas ang makajos na impresyon ng kanyang tagapamahala, na tila masisira nila ang anumang bagay. Ang Great Celestial Seal ay umaalon-alon at kumaluskos sa ilalim ng magkakapatong na pag-atake ni Lin Feng. Kasabay nito, nagpatuloy siya sa pagsulong, na tila isang sinaunang Diyos. Sino kaya ang makakalaban niya? Ang Empty Space Shrine Leader ay natakot, at naglabas ng bakanting lakas ng espasyo upang palibutan ang kanyang sarili. Sinusubukan niyang tumagos sa ibang espasyo. Time, tumigil ka, sabi ni Lin Feng. Tumigil ang lahat sa paligid niya. Sinisingil ni Lin Feng ang Empty Space Shrine Leader. Bumaba siya sa harap ng lalaki at muling inilabas ang makajos na impresyon ng kanyang tagapamahala. Namutla ang mukha ng Empty Space Shrine Leader. Naging normal muli ang oras, at agad siyang naglabas ng bakanting espasyo, sinusubukang ihiwalay ang sarili sa labas ng mundo. Ang makajos na imprint ng ruler ay bumagsak sa kalawakan sa paligid ng Lin Feng na may malupit na pagsabog, ang kalawakan ay nanginag at ang kalangitan ay tila babagsak. Nabasag ang bakanting espasyo. Ang Empty Space Shrine Leader ay mukhang takot na takot, hindi siya makatakas. Pagkondensasyon ng time. Inatake din ni Zizu ang Empty Space Shrine Leader, na nagpabagal sa huli. Kasabay nito, ang matandang baka at si Lin Feng ay bumilis habang naglalabas ng mabilis na lakas si Lin Feng. Sa sandaling ito, si Lin Feng ay higit, mas mabilis kaysa sa Empty Space Shrine Leader. Sirain. Ipinagpatuloy ni Lin Feng ang pag-atake sa Empty Space Shrine Leader na may mga imprint. Sinubukan ng Empty Space Shrine Leader na ihiwalay muli ang sarili sa ibang espasyo. Gayunpaman, ang kanyang walang laman na lakas ng espasyo ay nabasag kaagad. Siya ay nasa isang patay na dulo, at wala nang matakasin. Ang lakas ng walang katulad na Diyos ay nakapalibot sa kanya, ang kanyang katawan ay sumabog sa 1 bilyong piraso, at siya ay nawala. Patay na siya. Marahas na tumibok ang puso ng mga nanonood sa pagtataka. Ang lakas ni Lin Feng ay naging sukdulan. Wala nang makakalaban sa kanya ng mag-isa. Sa tulong ni Zizu at ng matandang baka, ito ay mas hindi kapanipaniwala, ang tatlo ay mukhang mga pamatay na Diyos. Walang makakapigil sa kanila. Anong dapat nating gawin? Sigaw ng Thunder Shrine Leader habang umaatake, hinaharangan siya ng Earth Shrine Leader. Isa pang Shrine Leader ang namatay. Kalunos-lunos. Lumingon siya at nakita niya ang Fire Shrine Leader at ang Demon Shrine Leader. Ayaw na nilang mag-away, alam nilang pwede silang mamatay anytime. Masyadong malakas ang mga kalaban nila. Hindi siya nakaimik sa nakita niya. Ang malalakas na cultivator na sumugod sa ilalim ng mga pag-atake ay pawang miyembro ng Empty Space Shrine at Thunder Shrine. Ang tatlo pang shrines ay nagsisikap na tumakas. Hindi sila nag-away. Bumalik. Galit na sigaw ng Thunder Shrine Leader. Napagtanto niya na bukod sa kanya, dalawang walang katulad na saints na lang ang natitira sa mga malalakas na cultivator ng Thunder Shrine. Haha. Napakagaling. Masayang sigaw ng Earth Shrine Leader. Sa wakas ay makakalaban na nila ang kanilang mga kaaway. Bumalik. Ito ay isang labanan hanggang kamatayan.
Ang pinuno ng kontinente ng Siyam na Ulap ay matutukoy sa pagtatapos ng labanang ito. Malamig na sabi ng Fire Shrine Leader. Galit na galit ang Thunder Shrine Leader at sumigaw. Qiyongyang, ano ang ibig sabihin nito? Pagkatapos ng labanang ito, malalaman natin kung sino ang bagong pinuno ng kontinente ng Siyam na Ulap. Malamig na sabi ng Fire Shrine Leader. Ang mga nanonood ay nabigla. Halatang mahina ang posisyon niya at naglakas loob siyang kumilos ng mayabang. Sa labanan noong unang panahon, isang Diyos ang namatay. Ngayon ay iba na, isang Diyos ay babangon. Ang isang ipinagbabawal na tao ay sumisikat, ngunit sino ang magiging isang Diyos? Sigaw ng Fire Shrine Leader. Ang kanyang boses ay umalangaw sa malayo, malayo. Ang Fire Shrine Leader ay napakatanda na, isang napakasinaunang pinuno ng shrine, tulad ng Fortune Shrine Leader. Pareho silang hindi kapani-paniwalang malakas. Ngunit si Lin Feng, isang forbidden person, ay tumataas sa bilis ng liwanag. Bakit napaka-confident at mayabang pa rin ng Fire Shrine Leader? Sa sandaling iyon, nabaling ang atensyon ng mga tao sa Ice and Snow Shrine Leader na dumating sa tabi niya. Handa ka na ba? Tanong ng Fire Shrine Leader. Matagal na akong nagsasanay ng makajos na kasanayan, lahat para sa araw na ito, di ba? Gagawin ko ang lahat para makatayo sa pinakatuktok ng kontinente ng Siyam na Ulap. Mahinahong sabi ng Ice and Snow Shrine. Maraming taon na kaming nagtitiis. Dahil hindi tayo sapat na talento para maging mga Diyos, kailangan nating umasa sa sarili nating lakas para baguhin ang mga bagay sa mundong ito. Mula ngayon, ikaw at ako ay magiging mga Diyos ng mundong ito. Sigaw ng Fire Shrine Leader. Ang kanyang kamay ay gumapang sa kalangitan, at ang kanyang apoy ay nagsimulang mag-alab. Ang sari-saring apoy ay nasilaw at kumikinang sa paligid niya, isang napakagandang tanawin. Ang kanyang chi ay kasing init ng araw. Siya mismo ay apoy. Ganoon din ang ginawa ng Ice and Snow Shrine Leader, gumapang ang kamay niya sa kalangitan. Ang kanyang katawan ay naging yelo, halos hindi na makita. Ang kanyang katawan ay sobrang lamig, sapat na lamig upang mag-freeze ng oras at espasyo. Lumitaw ang mga pattern sa pagitan nila at pinalapot. Sila ay naging 8 nakasisilaw na trigram. Yin at yang. Yin, yang. Marahas na yumanig ang mga tao. Ang pagkakaroon ng 10,000 bagay ng paglikha ay malapit na nauugnay sa yin at yang. Sila ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Ang lupa at langit, ang araw at ang buwan, ang lamig at init, ang mga lalaki at babae, lahat ay may dalawahang katangian dahil sa yin at yang. Ang Fire Shrine Leader ay nag-aral ng lakas ng yang habang ang Ice and Snow Shrine Leader ay nag-aral ng yin strength, at ngayon ay pinagsasama-sama nila ang kanilang mga lakas. Bilisan mo at pigilan mo sila. Sigaw ng matandang baka. Nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha niya. Natigilan si Lin Feng at galit na sumigaw. Time, huminto. Binomba ni Lin Feng ang lugar na iyon ng sunod-sunod na pag-atake. Ang pattern ng 8 trigrams ay kumikislap at lumaban sa kanyang kapangyarihan. Nakangiwi lang siya. Walang kwenta. Ang lahat ay umiiral dahil sa yin at yang. Kailangang pagsamahin ng mga cultivator ang dalawang uri ng orihinal na lakas upang maging walang kapantay na mga saints, marahil dahil sa likas na katangian ng buhay, sa yin at yang. Buhay at kamatayan, apoy at tubig, lahat ay yin at yang. Pareho kaming nagsasanay ng yin at yang strength sa hindi mabilang na taon. Alam namin na hindi kami maaaring maging mga Diyos sa aming sarili, ngunit alam din namin na ang mga sinaunang Diyos ay nag-iwan ng yin at yang makajos na mga kasanayan at diskarte, kaya nagpasya kaming pag-aralan ang yin at yang lakas ng magkasama. Salamat sa iyo, ang forbidden person, sa wakas ay nagtagumpay kami sa pamamaraan. Ngayon ay maaari na nating baguhin ang lakas ng yin at yang, at mula ngayon, tayo na ang magiging mga bagong Diyos ng kontinente ng Siyam na Ulap. Ang Fire Shrine and Ice and Snow Shrine leaders said in eerie unison. Parehas lang sila ng tunog, naging isang tao na sila. Nakapagtataka itong makita. Para lamang sa higit na lakas, nagpasya silang matuto ng isang pamamaraan na lumabag sa mga batas ng mundo. Wala nang pakialam ang dalawang pinuno ng shrine na iyon, handa silang gawin ang lahat para lumakas. Magaling kayong dalawa na artista. Hindi mo nais na maunawaan ng ibang tao ang iyong mga plano. I see, sinong mag-aakalang baliw ka? Sabi ng Earth Shrine Leader, sabay hila ng mahabang mukha. Nagkatinginan ang dalawang shrine leaders at ngumiti. Pinili naming tahakin ang landas ng paglilinang, at ang pinakamahalagang bagay para sa isang cultivator ay ang maging pinakamalakas sa mundo. Ang ipinagbabawal na katawan ay lumitaw sa mundo, na nangangahulugan na ang isang Diyos ay nawawala. Kung mamatay siya, magiging Diyos ako. Ang dalawang pinuno ng shrine ay nagsasama-sama. Isang hindi kapani-paniwalang lakas ang pumaligid sa kanila at nagsimulang lumawak.
Sina Yin at Yang ay nagsasama sa kanilang bagong katawan, isang perpektong pagsasanib. Ang Fire Shrine at ang Ice and Snow Shrine cultivators ay lubos na natulala. Wala silang ideya na mangyayari ang ganoong bagay. Isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa kalangitan, lumitaw ang isang ilog ng lakas ng Yin at Yang. Nag-transform at tumagos si Qi sa kanilang mga katawan, at nagsanib sila. Ang pagsasanib ng dalawang cultivator ay nagbukas ng kanyang mga mata. Nagkaroon ng bagong katawan, isang bagong Qi. Ang bagong cultivator na iyon ay hindi mukhang agresibo gaya ng mga shrine leaders. Siya ay tumingin sa bawat beat bilang hindi kapani-paniwala bilang Lin Feng, tulad ng isang hari at isang Diyos. Mula ngayon, Supreme Cultivator na ako, Icefire na ako. Ako ang pinakamataas na tagapagsaka ng kontinente ng Siyam na Ulap. Sabi ng lalaki na nakangiting may pagmamalaki. Ililigtas ko ang buhay ng mga sumusunod sa aking mga utos. Magalang na sabi ni Icefire. Nais niyang kilalanin ng lahat ang katapatan sa kanya. Makakalimutin siya at hindi magdadala ng mga pasaway laban sa mga sumuko, hindi mahalaga kung sila ay kanilang mga kaaway sa nakaraan o hindi. Nanatiling tahimik ang lahat. Tumiti si Icefire. Parang hindi pa rin naiintindihan ng mga tao, parang. Napatingin si Icefire sa isang tao at umilo. Mamatay. Itinuro ng Icefire ang walang katulad na saint, at biglang naging isang hindi kapani-paniwalang dragon si Yin at Yang Qi. Namutla ang mukha ng lalaki. Hinigop siya ng Yin at Yang na dragon, at agad siyang namatay. Isang walang katulad na saint ang namatay sa isang kisap mata. Nang mawala ang cultivator, lumingon si Icefire sa kanyang makajos na kamalayan. Siya ay nagmukhang isang mananakop na bayani, na gustong pagsilbihan siya ng buong mundo bilang kanyang mga sakop. Pagbati, kataas-taasang cultivator. Sigaw ng mga miyembro ng Fire Shrine at ng Ice and Snow Shrine habang sila ay nagsumite. Ang kanilang mga pinuno ay pinagsama-sama, kaya't maaari nilang tanggapin siya bilang isang bagong pinuno ng walang pag-aalinlangan. Pagbati, kataas-taasang cultivator. Pagkatapos nito, kinilala ng mga miyembro ng Empty Space Shrine ang katapatan sa kanya. Pagbati, kataas-taasang cultivator. Yumuko rin ang mga cultivator ng Thunder Shrine. Icefire ang kanyang mga mata sa Thunder Shrine leader, na ang mukha ay nanigas. Pinababa ng Yin at Yang Qi ang kanyang ulo, at sinabi niya. Pagbati, kataas-taasang cultivator na Icefire. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2472, makinig sa aking mga utos. Haha, mabuti. Natatawang sabi ni Icefire, sumulyap sa mga tao at tuwang-tuwa. Sinabi niya sa mga tao. Mula ngayon, dapat sumunod sa akin ang lahat. Ako ang bagong hari ng kontinente ng Siyam na Ulap. Isang sistema lamang ang iiral ngayon sa kontinente ng Siyam na Ulap. Napaka-ambisyosa. Gusto niya ng isang sistema sa kontinente ng Siyam na Ulap. Gusto niyang magpasakop ang lahat ng shrine at maging sakop niya. Nais niyang maging ang tanging pinuno ng kontinente ng Siyam na Ulap. Naisip ng pinuno ng Thunder Shrine. Ang dalawang pinuno ay gumawa ng napakatagal na pagsisikap, lahat para sa sandaling ito. Ang mga miyembro ng Fire Shrine Alliance ay hindi nang ahas na sumalungat sa kalooban ng Icefire. Ngayon, gusto niyang ipasumat rin ang mga miyembro ng Fortune Shrine Alliance. Dahan-dahang lumingon ang Icefire kay Lin Feng at sa iba pa, at malamig na sinabi. Bukod kay Lin Feng at sa mga miyembro ng Fortune Shrine, maaari kang magsumite ng iba at hindi kita papatayin. Siguradong papatayin niya si Lin Feng, na may forbidden body, dahil hindi kayang hayaan ng isang Diyos na mabuhay si Lin Feng. Ang pinuno ng Fire Shrine ay isa sa pinakamatandang pinuno ng shrines, narinig niya ang tungkol sa labanan ng sinaunang nakaraan, at bago namatay ang Diyos ng Fortune Shrine, nag-iwan siya ng propesya. Kung may isang taong may forbidden body na lumitaw balang araw, magkakaroon sila ng potensyal na maging isang Diyos, kaya walang shrine ang hahayaang mabuhay siya. Gayunpaman, paano kung ang ipinagbabawal na tao ay namatay? Kung gayon sino ang magiging Diyos? Si Lin Feng, Yin at Yang ang pinagmulan ng 5 elemento. Ang kapangyarihan ng Yin at Yang Qi ay makapangyarihan. Mas malakas na siya kaysa sa walang katulad na saint. Dapat tayong mag-isip ng solusyon para makatakas. Telepatikong sabi ng matandang baka kay Lin Feng. Kumaibat ang puso ni Lin Feng ngunit mahinahon niyang sinabi. Kung may gustong sumuko at magbigay ng katapatan sa kanya, hindi ko sila masisisi. Kalokohan. Hindi na tao ang bagay na iyon. Hinding-hindi ako susuko at magbibigay ng katapatan sa kanya. Mas gusto kong lumaban hanggang kamatayan. Malamig na sabi ng Earth Shrine Leader. Tumiti ng masama si Icefire at sinabi. Maghintay para sa iyong pagkasira kung gayon. Icefire. Biglang nagsalita si Zizu. Sumulyap si Icefire sa kanya. Ang mundo ay hindi kasing simple ng iniisip mo.
Sa tingin mo ba wala ka ng kaaway dahil lang sa naiintindihan mo ang yin at yang chi? Sa tingin mo ba may magagawa ka? Mahinahong sabi ni Zizu. Pinandilatan siya ni Icefire at sumagot. Gusto kong makita kung sino ang makakalaban ko. Kung matatalo man ako sa laban na ito, kahit anong gawin ninyo, hindi ko kayo masisisi. At kung ayaw mo siyang pagsilbihan bilang sakop niya, umalis ka na habang nakikipaglaban ako. Sabi ni Linfang. Bumangon siya sa himpapawid at umatras ng mabilis hanggat kaya niya, nawala at muling lumitaw sa malayo sa abot tanaw. Saan ka pupunta? Tanong ni Icefire, malamig na kangiti. Gusto niyang patayin si Linfang, paano niya ito hahayaang makatakas? Mabilis na napagtanto ng karamihan na sinusubukan ni Linfang na bumili ng oras para protektahan ang iba. Tara na, sigaw ni Zizu. Umalis sila. Walang nang ahas na pigilan sila. Kung tutuusin, kung wala si Icefire, mas malakas sana ang team ni Linfang. Si Linfang at Icefire ay biglang lumitaw sa itaas sa kalangitan. Malamig na sabi ni Linfang. Time, tumigil ka, tumigil ang oras, at itinapon niya ang sarili sa Icefire. Gayunpaman, lumundag ang yin at yang chi ng kanyang kaaway, binago ang espasyo sa paligid niya. Lahat ng uri ng lakas ay nasa loob ng kanyang lakas. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Ang hindi kapanipaniwalang dami ng pagmumura ni Chi ay naging ilog at umagos palabas. Kasabay nito, ang kanyang Diyos na si Chi ay naging nakasisilaw na makadiyos na impresyon ng tagapamahala, na bumababa mula sa langit at inaapi ang lahat. Malamig na ngumiti si Icefire. Ang kanyang Chi ay isa ring marangal na haring si Chi. Inamin niya na ang ipinagbabawal na lakas ay hindi kapanipaniwala. Hindi nakakagulat na ang walang katulad na mga saints ay hindi makayanan ng isang pag-atake. Ang ipinagbabawal na tao ay talagang hindi kapanipaniwalang malakas. Gayunpaman, nagpractice siya ng yin at yang chi, at mas malakas din siya kaysa sa mga walang katulad na saints. Ang kanyang pag-atake ng yin at yang chi ay bumangga sa makadiyos na mga imprint ni Linfang. Ang yin at yang chi ay sumabog, naging dalawang thread ng enerhiya na gumagalaw sa kaliwa at kanan. Nagbago sila sa mga ulo ng dragon na naglalaman ng milyon-milyong iba't ibang uri ng lakas. Ang makadiyos na impresyon ng tagapamahala ay unti-unting naputol, at ang yin at yang chi ay nagpatuloy sa pagsulong. Mabagal. Sabi ni Linfang. Mabilis siyang umatras, nakangiwi. Napakalakas mo, bihira lang yan. Gayunpaman, mamamatay ka ngayon, ito ang iyong kapalaran. Mayabang na deklara ng Icefire. Pinalamig ng enerhiya ng yelo ang espasyo sa kanilang paligid, ginamit niya ang Great Celestial Seal at pinagsama ito sa yin at yang chi. Kumislap ang Icefire, kumilos siya ng kasing bilis ng kidlat at sinugod si Linfang. Isang kakaibang lakas ang lumitaw sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, nagkaroon ng impresyon si Icefire na dinadala siya sa ibang mundo, isang maulap na mundo. Ha? Hindi maintindihan ng Icefire. Splendid. May mundo ang Forbidden Body. Gustong-gusto kitang i-absorb at gawing Forbidden Body ang katawan ko. Ang Icefire ay nagpractice ng napakaraming taon, ang parehong mga pinuno ay nagsanay ng hanay ng mga kasanayan sa loob ng hindi mabilang na mga siglo. Napakaraming paghihirap ang kanilang pinagdaanan. Si Linfang ay may talento mula pa noong kapanganakan. Nagseselos siya, at gusto niyang patayin si Linfang. Mamatay. Ang hindi kapanipaniwalang lakas ng pagsumpa ay naging karagatang nakakawasak sa lupa, umaatungal habang ito ay humaharurot patungo sa Icefire. Si Linfang ay mas malakas pa sa sarili niyang mundo. Ang yin at yang chi ay ang pinaka-orihinal na pinagmumulan ng enerhiya sa mundo, kahit nasa iyong mundo. Galit na sigaw ni Icefire. Pinagmasdan niya ang paparating na karagatan, at nagsilabasan ang mga dragon ng yelo at apoy sa kanyang katawan. Kasabay nito, nagpatuloy siya sa paglipat patungo kay Linfang at ibinato ang kanyang kamao sa kanya. Inilabas ni Linfang ang makadiyos na imprints ni Ruler para bumangga sa kanya. Gayunpaman, biglang tumalikod si Icefire at inilabas ang kamao sa likod niya. Nagkaroon ng napakalaking dagandong, at ang buong mundo sa kanilang paligid ay yumanig, sa bingit ng pagbagsak. Marami sa mga taong naninirahan doon ang nakadama na may hindi normal na nangyayari. Linfang, ang iyong diskarte sa ilusyon ay malakas, ngunit sa aking kasalukuyang lakas, wala kang magagawa laban sa akin. Naiintindihan ko na ngayon dahil noong nagbanggaan ang ating mga kamao kanina, ang iyong tunay na katawan ay naging isang walang laman na ilusyon sa espasyo, malamang na pinagsama mo ang ilusyon at walang laman na mga orihinal na lakas upang lumikha ng pag-ataking iyon. Kapag ang mga tao ay lumalaban sa iyo, hindi nila ito napapansin dahil hindi sila naging handa ng husto laban sa gayong pagsasanib ng mga pag-atake. Sabi ni Icefire. Ang isang mata niya ay puno ng enerhiyang yang at ang isa naman ay may enerhiyang yin. Maaari nilang makuha ang lahat ng uri ng lakas. Malakas ka dito,
Pero ngayon, gugunahin ko ang mundo mo. Sigaw ni Icefire, iniluwa ang lakas ng lupa at langit. Ang isang hindi kapani-paniwalang dami ng mga enerhiya ay tumama sa tela ng mundo na may nakakalindol na kulog. Galit na galit si Linfang, nagpakawala ng lakas ng oras para mas mabilis na kumilos. Kasabay nito, naglabas din siya ng lakas ng oras para pabagalin ang kanyang kalaban. Ang kanyang God Sword ay lumitaw sa kanyang kaliwang kamay habang siya ay kumikilos ng kasing bilis ng kidlat. Mukha siyang Diyos na walang takot, wala nang pakialam sa kahit ano, masyadong mahalaga ang laban na ito. Nagsimulang mag-init ang katawan niya sa lakas. Naglabas si Linfang ng walang katulad na lakas, ang tunay na kapangyarihan ng isang forbidden person. Ang yin at yang chi ng Icefire ay umiikot sa isang celestial curtain na maaaring sirain ang anumang bagay. Nagkabanggaan ang mga pag-atake ng dalawang cultivator, at sa sandaling iyon, nawala si Linfang. Marahas na yumanig ang buong mundo. Maraming tao ang nagtaas ng ulo at tumingin sa langit, hindi naiintindihan ang nangyayari. Nag-away ba ang mga Diyos? Isang butas ang lumitaw sa kalangitan, at si Linfang ay umubo ng dugo. Sa bawat pagyanig ng mundo, nanginginig ang kanyang katawan. Siya ay nasugatan. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa nakatutuwang labanan na ito. Nakikita ng Icefire ang mga imahe ni Linfang kahit saan sa kalangitan. Laking gulat niya, dahil may bahid ng dugo ang sarili niyang damit. Nang inag ang kanyang puso, napagtantong si Linfang ay nagngangalit, at napakalakas. Naglabas si Linfang ng lakas ng pagmumura para sirain ang buhay ni Icefire. Hindi pa masyadong nasugatan ang Icefire, ngunit nababaliw na si Linfang, kaya kailangan niyang gamitin ang kanyang buong lakas. Kailangan niyang lumikha ng pinakamahusay na pag-atake ng yin at yang na magagawa niya upang maprotektahan ang kanyang sarili. Ang lakas ng oras na iyon ay naiimpluwensyahan pa rin ang kanyang bilis, kung hindi maaaring magdulot ng banta si Linfang sa kanya. Higit pa rito, sa mundong ito, dumami ang lakas ni Linfang. Mamatay mamatay mamatay, sigaw ng isang boses. Nang inag ang buong mundo. Kinabahan ng mga tao sa palasyo ng Zuyo habang nakatingin sila sa langit. Isa lang ang posibilidad. Si Linfang, ang Diyos ng mundo, ay nakikipaglaban sa isang tao, at ang kanyang kaaway ay napakalakas. Bumagsak ang kulog, at bumaba si Chi mula langit. Walang tigil ang pagyanig ng lupa, at maraming gusali ang bumagsak. Sa wakas, narinig ng ilang tao na may sumigaw ng labas, at nagsimulang tumahimik ang mundo. Sa labas ng mundo, ang Icefire ay itinaboy sa mundo ni Linfang, at si Linfang ay nawala. Galit na ungon niya, mapatla ang mukha. Tumingin siya sa kanyang dibdib, kung saan may malaking sugat na may dugong tumutulo, kamatayan at lakas ng pagsusumpa na nakahahawa dito. Ito ay hindi kapani-paniwala, ang lakas ng forbidden body ay naninira pa rin sa kanya. Hinatak niya ang mahabang mukha at malamig na tumingin sa paligid. Linfang, baliw ka. Mas malala pa ang sugat mo kaysa sa akin. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakatagal. Sinisira ng aking yin at yang chi ang iyong mundo at ang iyong katawan. Mamamatay ka maya-maya. Sundin mo ako, sumuko at magbigay ng katapatan sa akin. Lahat, hanapin ang kontinente ng Siyam na Ulap at hanapin ang mga bakas ni Linfang. Galit na sigaw ni Icefire. Nanginginig ang mga miyembro ng Fire Shrine. Hindi nagawang patayin ng Icefire si Linfang, at nagawa niyang makatakas. Gaano kalakas? Gayunpaman, natalo pa rin siya ng Icefire, at pinilit si Linfang na tumakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2473, ang bagong sitwasyon ng kontinente ng Siyam na Ulap. Ang Icefire ay lumitaw sa mundo, natalo si Linfang, at lahat ng mga shrine ay umamin ng katapatan sa kanya. Niyanig nito ang buong kontinente. Si Linfang at ang kanyang mga kaalyado ay natalo sa mapagpasyang labanan, ang Icefire ay nanalo. Ang Fire Shrine at Ice and Snow Shrine leaders ay pinagsama-sama pagkatapos pag-aralan ang yin at yang. Kinabukasan, ipinahayag ng Icefire ang kanyang sarili bilang hari ng kontinente ng Siyam na Ulap. Kahit na ang Supreme Animal World ay natakot. Ang Rock Clan at ang Dragon Clan ay lumahok din sa mapagpasyang labanan. Kung si Linfang ay hindi nakipaglaban sa Icefire, maraming tao ang hindi makakatakas, at namatay. Gayunpaman, sinindok pa rin ng Icefire ang karamihan sa mga tao sa kontinente ng Siyam na Ulap. Ang balita na nawala ang Fortune Shrine ay kumalat sa lahat ng dako sa kontinente. Nakatago sila ngayon. Naunawaan ng lahat na wala silang pagpipilian. Sa nakakabaliw na Supreme Cultivator na Icefire sa mundo, ang mga tao ay walang magawa, dahil ang Fortune Shrine ay hindi gustong sumuko. Sa ikalimang araw, ang Earth Shrine at ang Celestial Sound Shrine leaders ay pumunta sa Fire Shrine para kilalanin ang katapatan sa Icefire.
Sa ika-6 na araw, kumalat sa kontinente ng Siyam na Ulap ang balitang nabawi na ng Icefire ang kontrol sa Fire Shrine. Gusto niyang gawin ang Fire Shrine na pinakamatibay na shrine sa mundo. Sa ika-7 araw, hinabol ng mga maimpluwensyang grupo ng Continent of the Nine Clouds ang mga miyembro ng World Clan at nahuli ang isang walang katulad na saint, nagsanibsani at pinatay siya. Gayunpaman, alam ng lahat na gusto ng Icefire na patayin si Lin Feng higit sa lahat, at binigyan niya ang lahat ng utos na hulihin ang mga taong may kaugnayan kay Lin Feng para pilitin siyang palabasin. Handa siyang gawin ang lahat, anuman ang presyo. Kasabay nito, ang mga tao ay nakikipaglaban sa lahat ng dako sa kontinente ng Siyam na Ulap. Ang mga shrines ay hindi na umiral maliban sa pangalan, ngunit ang kanilang mga miyembro ay nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ang mga maimpluwensyang grupo ay nagsimula na ring makipaglaban upang masakop ang mga teritoryo at maging mas malakas. Walang pakialam si Icefire sa mga ganitong minor na kaganapan, gusto lang niyang maging pinakamalakas na cultivator sa mundo. Walang nang ahas na salakayin ang kanyang mga tao. Hindi alam ng mga tao ang tungkol sa mga labanan sa sinaunang nakaraan, ngunit alam nila ang tungkol sa labanan na nagtulak sa Icefire sa ranggo ng pinakamalakas na cultivator sa kontinente ng Siyam na Ulap. Ang hari ng kontinente ng Siyam na Ulap. Icefire ay wildly ambisyoso. Nais din niyang ang Buddha Shrine, ang Demon Shrine, at ang Life Shrine ay magpasakop at magbigay ng katapatan sa kanya. Hindi sila maaaring sumalungat sa kanyang kalooban. Siya ang lumikha ng Supreme Shrine at nagtayo ng Supreme Shrine na palaw. Nag-organisa siya ng isang seremonya sa isang hagdanan na may 1,000 hakbang. Tumayo siya sa pinakatuktok at tumingin sa mga tao at sa mga pinuno ng shrine sa kanila. Hindi ako ang hari ng kontinente ng Siyam na Ulap. Iyan ang tadhana ng kontinente. Ako ay magiging isang tunay na Diyos. Sigaw ni Icefire ng Engrandi. Maganda ang mood niya. Sumigaw ang mga tao pabalik. Congratulations, Supreme Cultivator Icefire. Hindi kailangang maging magalang. Sabi ni Icefire, winawagayway ang kanyang mga kamay at nakangiti. Bigla siyang sumimangot at sumigaw ng galit. Bakit wala ang Demon Shrine Leader dito? Kumunat ang noo ng mga tao. Wala roon ang Demon Shrine Leader. Icefire ang nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan, walang makakalaban sa kanya. May dahan-daang lumipad sa ere. Nakasuot siya ng demonyong damit. Tumingin siya sa Icefire at dahan-daang sinabi. Ngayon, opisyal na nagbigay galang ang Demon Shrine Leader sa kanyang amo. Kasabay nito, inaanyayahan niya ang lahat na pumunta at batiin siya. Lahat ay nandito, kaya lahat ay maaaring pumunta. Supreme Cultivator Icefire, maaari ka ring pumunta kung gusto mo. Bastos. Galit na sigaw ng isang tao. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ng taong iyon. Kumunat ang noo ni Icefire. Kakaiba yata ang ugali ng Demon Shrine Leader. Kanino niya kayang tanggapin ang katapatan, bukod sa akin? Curious akong makita kung sino pa ang makakalaban ko sa Continent of the Nine Clouds. Dalhin mo muna ang mga tao dito. Malamig na sabi ni Icefire. 2 tao ang dinala. Ang mga taong iyon ay mula sa Divine Wrath Shrine, isa sa kanila ay si Zizu. Ngayon, papatayin muna kita, at pagkatapos ay pupunta ako sa Demon Shrine ng personal. Sabi ni Icefire na sumulyap kay Zizu. Lumingon si Zizu sa Icefire, mukhang walang takot. Malamig niyang sinabi, maglakas loob ka bang patayin ako? Alam mo ba kung sino ang aking guro? Ha? Nang marinig ng mga tao si Zizu, nagbago ang kanilang mga mukha, mukhang natutuwa. Si Zizu ay miyembro ng Divine Wrath Shrine, dating bahagi ng Three Great Alliances, at dating pinuno ng Black Bamboo Alliance. May teacher siya. Gaano kalakas ang kanyang guro? Sino siya? Tanong ni Icefire, hindi napahanga. Master Icefire, sa tingin mo talaga ikaw ang hari ng Continent of the Nine Clouds? Nakakatawa ka talaga. Sabi ni Zizu, na parehong hindi natinag. Sa mga taong ito, lahat ng shrines ay namuno sa kontinente ng Siyam na Ulap, ngunit nakalimutan ba ninyong lahat ang tungkol sa Sealed Imprint Mountain sa Lost Country? Feng Mo ang pinakamataas na cultivator. Bulungan ang karamihan. Ang Sealed Imprint Mountain ay may mga hindi kapani-paniwalang malalakas na cultivator noong unang panahon. Ilang tao ang nakakaalam kung gaano talaga kalakas ang lalaking iyon. Ako ay alagad ni Feng Mo, Zizu. Kung kailangan natin ng hari ng kontinente ng Siyam na Ulap, lalabas na ang guro ko, malayo ka pa sa kanya. Ang tanging bagay lang ay wala siyang pakialam. Ngayon, gayunpaman, ito ay malapit na. Pinalabas ako ng aking guro dahil maaaring kailanganin ng isang Diyos. Baka lumabas din siya. Patuloy mong hinahabol si Lin Feng, gusto mong patayin ang Forbidden Body, pero alam mo bang sinusuportahan ni Teacher Feng Mo si Lin Feng? Tinulungan niya siyang maging mas malakas. Kapag siya ay naging sapat na malakas, magkakaroon ng tunay na mapagpasyang labanan sa pagitan nila.
Sa tingin mo ay kwalipikado kang makipagkompetensya sa aking guro. Mahinahon siyang hinamon ni Zizu. Kinilig ang karamihan. Gaano kalakas si Feng Mo? Nagpractice ako ng yin at yang na makajos na kakayahan sa pagbabagong anyo, paano makakalaban sa akin ang iyong guro? Pagmamalaking saway ni Icefire. Ang aking guro ay maaaring magsil ng mga Diyos at mga demonyo. Kinokontrol niya ang lakas ng 10,000 bagay ng paglikha. Walang nakakaalam kung gaano karaming katawan ang aking guro sa mundo. Sa palagay mo ba ang lahat ng pinakamalakas na cultivator sa kontinente ng Siyam na Ulap ay ang walang katulad na mga cultivator na lumahok? Kung hindi ako lumabas, sinong makakaalam tungkol sa akin? Tumanggo si Zizu. Ngayon, kung mamamatay ako, sisirain ng aking guro ang Supreme Shrine. Nanatiling tahimik si Icefire ng ilang segundo bago sumagot. Kung gayon, hindi kita patayin. Dahil balak ng teacher mo na magpakita ulit sa mundo, hihintayin ko siya. Ibalik mo siya. Nanatiling buhay si Zizu, na ikinagulat ng lahat. Walang nag-iisip na napakaraming hindi kapani-paniwalang mga bagay ang mangyayari. Si Linfang ay bumangon, ang Icefire ay lumitaw, ang Demon Shrine Leader ay may bagong guro, si Feng Mo ay pupunta sa kontinente ng Siyam na Ulap. Ang Forbidden Body ay talagang nakaakit ng ilang hindi kapani-paniwalang mga bagay. Masyadong maagang naging mananakop ang Icefire. Walang napagdesisyonan. Nakatingin si Icefire sa malayo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, at hiwalay niyang sinabi. Pupunta ako sa Demon Shrine. Lumipad siya at nawala, mas mabilis kaysa sa nakikita ng karamihan. Ang mga tao ay hindi umalis kasama siya, ngunit lahat sila ay nagtataka pa rin. Ano ang mangyayari sa Demon Shrine? Matagal na naghintay ang mga tao. Pagkaraan ng ilang araw, isang nag-iisang figure ang bumaba mula sa langit. Icefire. Mukha siyang malungkot at hiwalay habang malamig na ngumiti. Mukhang hindi ako mag-iisa sa landas tungo sa pagiging isa Diyos. Nagtaas siya ng manggas at agad na umalis muli. Naunawaan ng lahat na ang guro ng Demon Shrine Leader ay isang taong makakalaban sa Icefire. Pagkaraan ng 7 araw, nag-organisa ang Demon Shrine ng isang piging at inimbitahan ang lahat. Ang mga tao ay hindi naglakas loob na saktan siya, kaya umalis sila. Lahat sila ay nakaramdam ng pressure, lalo na ang mga shrine leaders. Sa kabila ng kanilang mga posisyon, sila ngayon ay nasa ilalim ng presyon at pakiramdam na walang kapangyarihan. Makakamit lang nila sa pamamagitan ng paglunok ng mga insulto at kahihiyan. Ang lahat ng ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ayaw nilang mabuhay ang bawal na taong. Ang Forbidden Person ay hindi pa naging sapat na makapangyarihan, ngunit ang Icefire at ang Demon Shrine Leader ay nakikipagkompetensya na. Makalipas ang isang buwan, dumaong si Feng Mo mula sa Sealed Imprint Mountain ng Lost Country sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Dumiretso siya sa Supreme Shrine at kinuha si Zizu. Muling nayanig ang kontinente ng Siyam na Ulap. Ngayon ay may 3 potensyal na hari sa kontinente ng Siyam na Ulap. Kasabay nito, hinahanap ng lahat si Linfang, lalo na ang Icefire. Kailangan niyang patayin si Linfang, ang Forbidden Person. Hinahanap din ng Demon Shrine si Linfang. Nagpadala rin si Feng Mo ng mga tao para hanapin si Linfang. Gayunpaman, si Linfang ay ganap na nawala. May 2 tao na nakatayo sa tuktok ng isang bundok. Ang isa sa kanila ay nagtanong. Hindi mo pa ba siya nahahanap? Hindi ko siya mahanap, nawala na siya. Maaari mo ba siyang kontaken gamit ang Jade Talisman? Walang kwenta, walang sagot. Ang kanyang mga kaibigan ay maasahin sa mabuti. Nagpatuloy sa paggalaw ang kanina lang nagsalita. Nasa tuktok ng hagdan si Icefire habang malamig na tanong niya. Hindi mo ba siya natagpuan o ang kanyang mga bakas? Supreme Cultivator, wala naman. Magaling si Linfang sa pagbabalat kayo. Madali siyang magpanggap na iba siya. Huwag kang magmadali. Noong nag-away kami, binura ko ang katawan niya ng yin at yang chi, malamang hindi siya madaling makarecover. Gayunpaman, hindi ako makatitiyak hanggang sa mamatay siya. Mahinahong sagot ni Icefire. Yumuko ang lalaki at umatras, naglakad pa atras. Pagkaraan ng maikling panahon, ang Life Shrine, na hindi nasangkot sa makamundong mga gawain, ay nawasak dahil sila ay tumanggi na magpasakop. Napatay ang kanilang pinuno. Sa totoo lang, maraming tao ang nalungkot sa nangyaring ito, hanggang sa ang ilang mga tao ay umiyak sa kanilang pagkawasak. Lumipas ang oras. Isa pang siglo ang damaloy. Sa sandaling iyon, sa isang ligaw na lugar ng kontinente ng Siyam na Ulap, isang figure ang biglang napalibutan ng lakas ng reinkarnasyon at mabilis na hinigop. Isang gwapong lalaki ang lumitaw. Iyon ay si Hao Qinglin, ngayon ay isang walang katulad na saint. Patuloy siyang hinahabol ng mga tao, ang isa ay kamamatay lang. Hinahabol siya ng Icefire at lahat ng dating miyembro ng Fortune Shrine. Sa sandaling iyon, mukhang nagulat si Hao Qinglin. Naglabas siya ng Jade Talisman at kumislap ang mga mata.
Lumipad siya sa ere. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2474, Pagsasabuatan. Si Linfang ay nasa kontinente ng Siyam na Ulap, nakatira sa Fortune City sa isang ordinaryong kubo na gawa sa pawid. Nasa sarili niyang mundo siya ngayon. Nabasag ang langit, at patuloy na bumubulusok si Chi sa Star World dahil nandoon ang katawan ni Linfang. 100 taon na ang lumipas at hindi pa ako gumagaling. Bamantong hininga si Linfang. 1 siglo na ang nakalipas, nasira ng ice fire ang kanyang mundo at nasaktan siya ng husto. Kahit anong lakas ang ginamit ni Linfang, hindi niya ito maayos. Ito ay hindi isang panlabas na pinsala, dahil ang kanyang mundo ay bahagi ng kanyang katawan, tulad ng kanyang mahahalagang organ. Ito rin ang dahilan kung bakit halos hindi na siya lumaban sa kanyang maliit na mundo. Ang labanang iyon ay Samira sa kanyang mundo. Nagawa rin ni Linfang na saktan ang ice fire, ngunit hindi ito pantay na palitan. Ngayon si Linfang ay malubhang nasugatan, marahil ay hindi mas malakas kaysa sa isang ordinaryong walang katulad na saint. Sa lahat ng mga taon na iyon, siya ay unang naging malakas sa kanyang sariling mundo at pagkatapos ay sa labas ng mundo. Doon nang galing ang lakas niya, sa loob niya nang galing. Si Linfang at ang matandang baka ay nakaharap sa isa't isa sa pavilion sa kalangitan. Ang matandang baka at ang ilang makahayop na saints ng Star World ay ang tanging dumating upang makita siya sa kanyang mundo. Kuya Ox, 100 taon na akong nagsisikap na bumawi pero hindi ko kaya, ito na ba ang aking tadhana? Mahinahong tanong ni Linfang. Kahit na nasaktan siya ng husto, nanatili pa rin siyang kalmado. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo. Maswerte ka, nasira at ngayon ay maaari mo nang itayo muli at pagbutihin ito. Nakangiting sabi ng matandang baka. Ngunit ang Yin at Yang Chi ay tunay na makapangyarihan. Mayroon kang mundo sa loob mo, madilim ang langit, dilaw ang lupa, naiintindihan mo ang lakas ng 5 elemento, naiintindihan mo ang lakas ng espasyo, lakas ng oras. Kung naiintindihan mo ang lakas ng Yin at Yang, magiging perpekto ang mundo mo. Yin at Yang ang pinagmumulan ng lahat ng lakas. Naiintindihan ng Ice Fire ang lakas ng Yin at Yang, kaya siya ba ay isang tunay na Diyos? Isang cultivator ng Shen Layer. Kahit na hindi ko alam kung ano ang Shen Layer, sigurado akong hindi siya. Brother Ox, noong mga araw, ipinahiwatig mo na ang Shen Layer at immortalidad ay konektado, sinadya mo ba? Noon, sinabi sa akin ng aking guro. Marahil ito ay tumutukoy lamang sa pagkilos ng paglilipat ng kaalaman sa isang tagapagmana. Hindi ako sigurado. Tumiti ang matandang baka. Nasaraan ka ng loob ngayon. Malaking pagbabago ang naganap sa kontinente ng Siyam na Ulap. Dapat kang magsanay sa paglilinang at manatiling kalmado. Ihiwalay mo na lang ang sarili mo sa mundo. Maraming tao ang naghahanap sa iyo sa kontinente ng Siyam na Ulap. Sige, tumanggo si Linfang. Tumingin siya sa kanyang nawasak na mundo at bamulong. Ang aking landas ay palaging iba sa landas ng ibang tao. Marahil ay hindi tamang landas para sa akin ang paggawa ng mga lakas upang lumikha ng mga diskarte. Naiintindihan ko ang lakas ng oras, ang 5 elemento, ang lakas ng espasyo, at maaari akong lumikha ng anuman, tulad ng isang tunay na Diyos. Sa tingin ko dapat kong pag-aralan ang Yin at Yang. Sa ganoong paraan, maaari kong ayusin ang aking mundo at mapabuti ito. Ito ay magiging isang tunay na mundo dahil magkakaroon ito ng lahat ng mga sangkap na kinakailangan upang lumikha ng isang normal na mundo. Maaari kang mag-isip ng ganyan, ngunit kung hindi mo pinagsama ang iba't ibang uri ng lakas, paano mo nakipaglaban ang walang katulad na mga saints? Hinikayat siya ng matandang baka. Tumanggo si Linfang pabalik. Mukhang kailangan ko pang maunawaan ang isang uri ng lakas, pagkatapos ay gagamitin ko ang kapangyarihan ng tadhana at pagkatapos ay magagawa kong baguhin ang mga bagay. Sa isip ni Linfang, itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Matalim ang kanyang mga mata. Kahit na dumaranas siya ng hirap, nanatili siyang motivated. Ama, nagsalita si Zaytian sa sandaling iyon. Kumusta ang sitwasyon sa kontinente ng Siyam na Ulap? Tanong ni Linfang. Ang 3 hari ay payapa pa rin sa isa't isa, ang iba pang mga maimpluwensyang grupo ay pawang inaapi sa lahat ng oras. Tungkol sa iyong mga kaibigan, hinahanap pa rin sila ng ating mga kalaban, ngunit sinabi mo sa kanila na pumunta sa ibang mundo, kaya halos imposible na silang mahanap. Kalmadong sagot ni Zaytian. Tumanggo si Linfang sa kanya. May tao dito. Sabi ng matandang baka ng sandaling iyon. Iniwan ni Linfang ang kanyang mundo at binuksan ang kanyang mga mata sa labas ng mundo. Nakatayo doon ang isang gwapong lalaki, ngunit dahil nakamaskara siya, hindi makita ng isa ang kanyang mukha. Kuya, nakangiting sinalubong siya ni Linfang. Tumiti pabalik si Hao Qinglin. Linfang, hindi ko akalain na gugugulin mo ang lahat ng oras mo sa Fortune City.
Napakatapang. Ang mga pinakamapanganib na lugar ay kadalasang pinakaligtas din. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Ang kanyang ngiti ay tumigas habang ang isang nakakatakot na chi ay napuno ng hangin. Maraming tao ang lumitaw. Namutla din ang mukha ni Hao Qinglin. Paano ito posible? Si Hao Qinglin ay isang walang katulad na saint, kung may sumunod sa kanya, mapapansin niya. Lin Feng, pumunta ka. Sabi ni Hao Qinglin, humakbang sa harap ni Lin Feng. Kuya, lalabas na ang ice fire. Kailangan na nating umalis. Sabi ni Lin Feng. Paano tayo makakatakas sa kanila? Lin Feng, ako ang iyong kapwa-disipulo, makinig ka sa akin, umalis ka na. Sabi ni Hao Qinglin na tumalikod. Lalaban ako sa kanila, kunin mo si Lin Feng. Sabi ng matandang baka pagkatapos na lumitaw. Nagulat si Hao Qinglin. Tumanggo si Lin Feng. Si Brother Ox ay sapat na malakas. Sige. Sang-ayon ni Hao Qinglin. Kumislap ang kanyang figure, at umalis sina Lin Feng, Zhe Tian, at Hao Qinglin. Narinig nila ang matandang baka na sumigaw. Oras na, bumagal ang oras, at ang mga humahabol kay Lin Feng ay tumigil sa paggalaw. Inalis nina Hao Qinglin at Zhe Tian si Lin Feng. Sabi niya kay Lin Feng. Sigurado akong walang humabol sa akin. Bakit bigla silang sumulpat? Nag-anticipate sila. Sabi ni Lin Feng. Natigilan si Hao Qinglin at nagtanong. Alam mo, kaya bakit wala kang ginawa? Gusto kong makita kung tama ako o hindi, at tama ako. Paliwanag ni Lin Feng. Nagulat si Hao Qinglin sa sagot. Ang ilang malalakas na cultivator sa malapit ay naglabas ng malakas na chi. Pupunta ako. Sabi ni Zhe Tian, agad na nag-react. Isang ultimate weapon, ang sky-destroying sword, ang lumitaw sa kanyang kamay. Time, mag-freeze. Sabi ni Zhe Tian. Tumigil ang oras. Nagulat si Hao Qinglin. Ang batang ito na si Zhe Tian ay naiintindihan din ng parehong lakas ng kanyang ama. Gaano kalakas? Pinanood niya ang sky-destroying sword na bumababa mula sa langit at pinaghiwa-hiwalay ang isang walang katulad na saint. Ang swerte mo rin. Ang iyong guro ay mahusay, ikaw ay may talento, naiintindihan mo ang maraming uri ng lakas. Paano ka hindi magiging isang pambihirang cultivator? Tumisi si Lin Feng sa kanya. Hindi mo kailangang alalahanin ang buhay ng anak ko. Mayroon siyang diskarteng nagliligtas buhay. Mabuti. Bamantong hininga si Hao Qinglin. Naka-cross-legged ang isang matandang lalaki sa mga guho ng Fortune Shrine. Punit-punit ang damit ng matanda, pero malinis naman ang itsura niya. Nakapikit ang kanyang mga mata, mukha siyang kalmado at payapa. Unti-unting lumitaw ang isang figure sa tabi niya. Leader, bumalik ka na. Bulalas ng kalalabas lang. Ang matanda na nakaupo ay ang Fortune Shrine Leader. Nahulaan ng aking guro na isang sakuna ang mangyayari sa akin, at ang nakakagulat, sinabi niya na ang sakuna ay ikaw. Nakaramdam ako ng pagkalito, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka maaaring maging isang walang katulad na saint hanggat hindi ka nagdudulot ng gulo ng lumitaw si Lin Feng. Ngayon nauunawaan ko. Mahinahong sagot ng Fortune Shrine Leader. Leader, ang dami mong iniisip. Hindi ko maintindihan kung bakit ka bumalik. Dahil ang kapalaran ko ay humarap sa isang sakuna, bakit ako magtatago? Inialay mo ang iyong buhay sa Forbidden Body, nakipagsapalaran ka para palakihin siya. Bakit? Sa kontinente ng Siyam na Ulap, lahat ng nabubuhay na bagay ay may parehong layunin, hindi ba? Sagot ng taong iyon. Ngunit maaari mong kunin ang kanyang buhay sa ilalim ng kontrol, bakit patuloy kang naghihintay? May mga bagay na hindi ko inaasahan. Buntong hininga ang taong iyon. Sige, ngayon gagamitin ko ang lakas na itinuro mo sa akin para mawala ka. Dapat kang mamatay na kontento. Isang nakakatakot na lakas ang pumaligid sa Fortune Shrine Leader, ito ay isang disaster celestial destiny strength. Kumikislap ang ilang puting ilaw at kumaluskos ang katawan ng Fortune Shrine Leader. Ha? Kumunat ang noo ng lalaki, at nanigas ang mukha. Bakit hindi ka lumalaban? Iminulat ng Fortune Shrine Leader ang kanyang mga mata at mapayapang ngumiti. Patay ako. Gusto kong mamatay at maging isang martial god. Ang kanyang katawan ay sumabog sa liwanag, at siya ay nawala. Naninigas ang mukha ng kanyang pumatay. Biglang huminto si Lin Feng. Naglabas siya ng anteng-anteng na ngayon ay sira na. Nakaramdam siya ng hinanakit. Noon, talagang inatake niya ang pinuno ng shrine. Kuya, mauna ka na, sabi ni Lin Feng kay Hao Qinglin. Nanigas ang mukha ni Hao Qinglin. Lin Feng, huwag mo akong maliitin. Tumiti si Hao Qinglin. Paano siya makakaalis? Sige kuya, pumunta sa aking mundo upang magsanay ng paglilinang. Kailangan kong makita ang isang tao. Sa wakas ay sumang-ayon si Lin Feng. Pinalibutan ni Chi si Hao Qinglin, at nawala siya, muling lumitaw sa mundo ni Lin Feng.
May dumating ilang sandali pagkatapos noon kay Linfeng, ito ay si Saintly Emperor Shi the Demon. Sumunod ka sa akin. Mahinahong sinabi niya kay Linfeng. Saan tayo pupunta? Tanong ni Linfeng. Ang kataas-taasang sinaunang hukay ng impyerno. Gigisingan natin ang sinaunang demonyong hari, na maaaring lumabag sa mga batas ng mundo at maging sanhi ng mga ilog ng dugo na damaloy sa kontinente ng Siyam na Ulap. Paano kung hindi ako pupunta? Sabi ni Linfeng. Ikaw ay ako. Ako ay ikaw. Pareho kaming tao. Kung pupunta ako, pupunta ka rin. Matigas na sabi ni Saintly Emperor Shi the Demon. Tumiti si Linfeng. Hindi niya kinontra ang lalaki. Bigyan mo ako ng isang oras at sasama ako sa iyo. Walang pakialam na sagot ni Linfeng. Mabuti. Tumanggo si Saintly Emperor Shi the Demon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2475, Hari ng Demonyo. Nakahanap si Linfeng ng lugar para maupo ng naka-cross-legged at pumunta sa sarili niyang mundo. Binuksan niya ang kanyang mga kamay at tiningnan ang nabasag na Jade Talisman. Nakaramdam siya ng sobrang lungkot. Minsan na niyang inatake ang Fortune Shrine Leader. Sa halip na magalit, may ibinigay sa kanya ang Fortune Shrine Leader. Ang kanyang Jade Talisman. Sinabi niya kay Linfeng. Kung mamamatay ako, ibig sabihin, ang laging nanlaloko sa iyo ay ang pumatay sa akin. Pagkatapos ng aking kamatayan, huwag kalimutang pinuhin ang Scepter of Destiny. Noon, medyo tumigil si Linfeng sa pagdududa tungkol sa Fortune Shrine Leader. Gayunpaman, ang isang taong napagpasyahan niyang pagkatiwalaan ay ang manghuhula. Kaya naman, sa pagkakataong ito, napagpasyahan niyang pasukin si Hao Qinglin, para lang makita kung dadayain siya ng manghuhula o hindi. Ginawa rin niya iyon para makita kung si Saintly Emperor Shi the Demon ba talaga ang kanyang imahe o hindi. Kung siya nga, malalaman niya ang lahat tungkol sa kanya, at tila, alam niya. Nakakuha na si Linfeng ng ilang mga sagot. Ang Scepter of Destiny ay lumitaw sa mga kamay ni Linfeng, at sinuri niya ito sa kanyang makapangyarihang makajos na kamalayan. May nabasag sa loob. Nagtatag si Linfeng ng koneksyon sa Scepter of Destiny at sinimulan itong pinuhin. Matapos niyang kontrolin ito, kumalat sa hangin ang ilang mga fluttering sound, at lumitaw ang larawan sa kanyang harapan. Isa itong shrines, matayog sa taas. Sa loob ng shrine ay dalawang tao. Isang matandang lalaki, at isang binata. Mahina ang chi ng matanda. Maaliwalas ang kanyang anyo, na para bang malapit na siyang mawala. Umiiyak ang binata. Anak, disaster technique ko yan, huwag kang malungkot. Sa pagkakataong ito, sa labanan laban sa Demon King, natalo ang magkabilang panig. Mayroon akong isang paa sa libingan pagkatapos kong siliuhan ang Demon King. Hindi siya gagaling sa hindi mabilang na bilang ng mga taon. Ngunit mayroon pa rin akong ilang nakakatakot na premonitions. Susuriin ko ang mga lihim ng mga Diyos, ito ang pinakamahusay na oras. Bulong ng mahinang matanda. Maaari siyang mawala anumang oras. Guro, lahat ng miyembro ng Fortune Shrine ay naniniwala sa panghuhula, at lahat sila ay may mga premonition. Kung gagamitin mo ang Celestial Premonition Technique, ang iyong kaluluwa ay magkakawatak-watak. Protesta ng binata. Gusto niyang pigilan ang matanda, ngunit pinigilan siya ng isang kortina ng liwanag. Ang sabi ng matanda, napahamak ako. Maaari ko pa rin gamitin ang pamamaraan ng premonition minsan. Hindi mahalaga. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at ginamit ang lakas ng mga Diyos para silipin ang hinaharap. Ang celestial na lakas ay lamambot at naging mga salita. Celestial Dao Destiny Technique. Si Linfeng ay nagmamasid ng may panginginig. Nagkataon ba ito? Ang mga salitang celestial Dao ay lumutang sa paligid ng matanda. Nakatitig si Linfeng sa kanila. Ang Sky Palace, anong petsa ngayong gabi? Mountain of Flowers and Fruit, isang kuweba na may talon sa bibig. Lihim na mundo, lakas ng paglilinang. Kapag nagpakita ang ipinagbabawal na tao, isang Diyos ang lilito. Walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa kanila, ngunit sino ang hindi makikilala ang isang monarko. Ang puso ni Linfeng ay tumitibok ng malakas. Iyon ang mga salitang nabasa ni Linfeng sa palasyo ng Jade Emperor, ang eksaktong parehong mga salita. Hindi mapakali si Linfeng. Paano hindi ka panipaniwala? Celestial Dao Destiny Technique. Ito ba talaga ang Celestial Dao Destiny Technique? Isa ba itong propesya? Guro, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Mahinang sabi ng binata, habang nakatingin sa mga salitang lumulutang sa paligid. Huwag na lang. Hindi ko akalain na hindi ko sila maiintindihan. Gayunpaman, tandaan ng mga ito. Kahit anong sabihin nila, may kinalaman sila sa forbidden person. Baka in the future, may lalabas na forbidden person. Tandaan mo ito, baka makilala mo ang forbidden person balang araw. Remember,
Buntong hininga ng matanda, habang siya ay naging mas malinaw. Guro. Sigaw ng binata na namumula ang mga mata. Itong scepter ay iyon na ngayon. Naglalaman ito ng lakas ng tadhana. Maaari mong gamitin ito upang protektahan ang iyong sarili, ito ay may lakas ng isang kalahating Diyos. Ang mga misteryo ng langit ay hindi dapat ibunyag. Kung sila ay nahayag, ikaw ay mamamatay. Ikaw lang ang nakakaalam, at dapat mong protektahan ang ipinagbabawal na tao. Ang ipinagbabawal na tao ay ang takip silim ng lahat ng mga Diyos. Sa pagkakataong ito, ang ipinagbabawal na tao ay maaaring maging isang Diyos, at pupunta ako sa libingan ng isang Diyos, mayroon akong impresyon na kailangan kong pumunta doon para sa isang dahilan. Ang matanda ay naging liwanag, at naglaho. Nag-iisa ang binata, nakatitig sa bakanteng espasyo. Guro, ipinapangako ko na kapag nahaharap ako sa isang sakuna, iaalay ko ang aking sarili para sa ipinagbabawal na katawan. Bulong ng binata. Nang marinig iyon ni Linfeng, naramdaman niyang naluluha siya. Ang binata ay ang Fortune Shrine Leader. Ginawa niya ang ipinangako niya. Ang Scepter of Destiny ay naglalaman ng pag-atake ng kalahating Diyos, ngunit hindi niya ito ginamit, kahit na upang labanan ang iba pang mga shrine. Ibinigay niya ito kay Linfeng. Gayunpaman, si Linfeng ay may pagdududa tungkol sa Fortune Shrine Leader, at inatake pa siya. Naalala ni Linfeng kung gaano kalungkot at kalungkutan ang hitsura ng Fortune Shrine Leader. Wala man lang siyang sinabi. Pinatunayan niya, sa kanyang buhay, na walang ibang makakaalam ng mga lihim ng langit. Pinuno, dapat mong malaman na may mga taong nakakaalam na ng mga sikreto ng langit. Bamantong hininga si Linfeng. Sino si Saintly Emperor Shi the Demon? Paano niya malalaman ang mga sikreto ng langit? Hari ng demonyo. Sabi ni Linfeng. 100 taon bago, sinabi na ang Demon Shrine Leader ay may bagong guro. Icefire ay pumunta doon, at bumalik sa bahay na ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. May isang misteryosong nilalang sa Demon Shrine. Sila ay naging isa sa 3 maimpluwensyang grupo ng kontinente ng Siyam na Ulap. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Linfeng. Kahit na ang Demon King ay muling nagkatawang tao at naunawaan ang mga sikreto ng langit, bakit madali niya itong mahanap? Bakit nakilala ni Linfeng si Yandi? Ano ang ginawa ng Sky Palace? Anong petsa ngayong gabi? Ibig sabihin, bakit niya nakuha ang palasyo ng Jade Emperor at binasa ang mga salitang iyon sa loob? May kapangyarihan ba ang Demon King sa Fortune Shrine Leader? May premonitions din ba siya? Ang lakas ng tadhana ay misteryoso at hindi maarok, nagalit si Linfeng. Unti-unti niyang pinino ang Scepter of Destiny, madaling gawin dahil wala na itong master. Napakabilis, kinuha ni Linfeng ang kontrol dito. Isang misteryoso at espesyal na lakas ang lumitaw. Lalong nalungkot si Linfeng, at hinawakan ng mahigpit ang Scepter of Destiny. Ang Demon King, kailangan kong puntahan siya, naisip ni Linfeng, at iniwan niya ang sarili niyang mundo. Tapos ka na ba? Tanong ni Saintly Emperor Shi the Demon. Oo, alis na tayo. Sagot niya. Bumangon silang dalawa sa ere. Hindi dinala ni Saintly Emperor Shi the Demon si Linfeng sa Supreme Ancient Pit of Hell. Dinala niya siya sa Demon Shrine. Dinala ni Saintly Emperor Shi the Demon si Linfeng sa kailaliman ng Demon Shrine. Maraming demonyo ang naroon, nagbabantay. Maya-maya ay nakarating sila sa harap ng palasyo ng isang Demon King. Ang Demon King ay nasa pangunahing bulwagan, mukhang isang sinaunang hari. Bago ako magising, may gusto akong itanong, pwede? Sige. Sabi ni Saintly Emperor Shi the Demon. Sino si Mara Deva? Tanong ni Linfeng, nakatitig kay Saintly Emperor Shi the Demon. Matalim ang tingin niya. Ako siya. Sagot ni Saintly Emperor Shi the Demon. Hindi talaga naiintindihan ni Linfeng, ngunit nagpatuloy. Bakit hindi mo agad ako hinigop? Bakit ka nag-aksaya ng oras? Tanong ni Linfeng. Himbing ang tulog ng Demon King, at umaasa siyang ang forbidden person ang magkukusa para gisingin siya. Perpekto sana iyon. Magising na sana ang Forbidden Demon King. Iyon sana ang pinakamaganda. Sa makatuwid, nagpanggap kang ako, pagkatapos ay nagdulot ka ng kaguluhan sa kontinente ng Siyam na Ulap, pagkatapos ay sinubukan mong ilagay ako sa mga patay sa buong panahon, at pagkatapos ay nagpakita ka at umaasa kang ako ang magkukusa na gisingin mo ang Demon King. Haka-haka ni Linfeng. Sa kasamaang palad, masyadong mabilis ang pag-usad mo. Ito ay hindi inaasahan. Kinailangan naming magdulot ng maraming problema. Ang Demon King ay wala man lang tamang absorbing skill hanggang sa nagpakita si Chu Chunqiu. Walang emosyong sagot ni Saintly Emperor Shi the Demon. Si Chu Chunqiu ay lumitaw sa bulwagan. Ang chi ni Chu Chunqiu ay hindi kapani-paniwala. Siya ay isang walang katulad na saint matagal na ang nakalipas, at marami na siyang natanggap na malakas na kapangyarihan ng mga cultivator. Si Chu Chunqiu ay inapo ni Haring Chu.
Noon, si King Chu ay isang maliit na insekto, ngunit hindi bababa sa gumawa siya ng sky-absorbing technique na hindi masama. Ginamit siya ng Demon King at ang kanyang kaalaman para gumawa ng sky-absorbing technique. Mahinahong sabi ni Saintly Emperor Shi the Demon. Sige, pwede ka nang mamatay ng kontento ngayon. Kung magkukusa ka na gisingin siya, hindi namin papatayin ang mga kapamilya mo. Kung kailangang gumamit ng puwersa ang Demon King, ginagarantiyahan ko sa iyo na pagkatapos mong mamatay, lahat ng miyembro ng pamilya at kaibigan mo ay mamamatay. Isang huling bagay. Hindi ba lumitaw ang isang forbidden body noong nakaraan? Kung wala lang, bakit umikot ang Destiny Wheel? At paano mo nalaman lahat ng galaw ko? Sabi ni Lin Fang. Malalaman mo ang lahat ng mga bagay na iyon kapag nagising ka bilang Demon King. Mahinahong sagot ni Saintly Emperor Shi the Demon. Tumango si Lin Fang. Nilinggan niya ang Demon King sa trono. Ang Saintly Emperor Shi the Demon ay naging liwanag at nawala sa trono. Ang boses niya ang nagsalita sa kanilang dalawa. Shu Chunkyo, binigyan ka ng Demon King ng Demon Imprint, dapat itong bumalik sa Demon King ngayon. Lin Fang, halika at gisingin ang Demon King. Palaging ligtas ang iyong mga kaibigan at miyembro ng pamilya. Nagkatinginan sina Lin Fang at Shu Chunkyo. Si Shu Chunkyo ay mukhang walang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay puno ng lakas ng demonyo. Masaya ka ba? Hindi nagsalita si Lin Fang, at hindi rin siya gumamit ng telepathy. Nakatitig lang siya kay Shu Chunkyo at sinubukang makipag-usap gamit ang kanyang mga mata. Hindi. Nagawa nilang makipag-usap sa kanilang mga mata. Ang dalawang cultivator ay lumapit sa Demon King at huminto sa kanyang harapan. Biglang iniunat ng Demon King ang kanyang mga kamay at ipinatong ito sa kanilang mga katawan. Bigla, pareho silang nagkaroon ng impresyon na sila ay mga puppet sa ilalim ng kanyang kontrol. Lin Fang, gusto mo pa bang lumaban? Magiging isa ka sa Demon King. Sabi ng isang boses na umalangaw sa isip ni Lin Fang. Ang layunin nito ay para sumuko si Lin Fang, para makuha siya sa kalooban ng Demon King. Ang mga pangyayari ay labis na ikinatuwa ni Saintly Emperor Shi the Demon. Unti-unti, nagsasama-sama ang kanilang mga kalooban, at ganoon din ang nangyayari kay Shu Chunkyo. Inaabsorb din siya. Maaari bang labanan ng Demon King ang pag-atake ng isang kalahating Diyos? Tanong ni Lin Fang. Isang nakakatakot na dami ng demonyong chi ang pumuno sa hangin. Kasabay nito, biglang kinuha ni Lin Fang ang Scepter of Destiny. Milyon-milyong Destiny Beam ng mga ilaw ang lumitaw at inatake ang katawan ng Demon King. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang pagsasama-sama kay Lin Fang, isang malakas na mapanirang lakas ang lumitaw, ngunit nawasak ng lakas ng tadhana. Galit na sigaw ng Demon King. May impresyon si Lin Fang na sisabog ang kanyang katawan. Isip-sip. Galit na sigaw ni Shu Chunkyo. Isang hindi kapani-paniwalang lakas na sumisip-sip ang lumabas at tinangay ang lahat sa sarili nito. Ang kalooban ng Demon King ay hinihigop. Shu Chunkyo, ang lakas ng loob mong ipagkanulo ang Demon King. Iyan ay bahagi ng aking kalikasan, ako ay nag-iisa. Ganti ni Shu Chunkyo, naglabas ng nakakatakot na chi na sumisip-sip ng lahat sa kanyang paraan. Gumawa ka ng nakakatakot na sky-absorbing technique para sa iyong sarili. Ang Demon King ay hindi maaaring salakayin ng sorpresa ni Shu Chunkyo, ngunit siya ay inatake lamang ni Lin Fang, at pagkatapos ay inatake siya ni Shu Chunkyo habang siya ay nasa isang posisyon ng kahinaan. Isa itong pagkakataon para samantalahin ni Shu Chunkyo.